170,000. Si Guy po, from the very beginning morning, hindi po talaga Kasi yung mga victims, so andun po naka-reach out po yung mga tao doon kung magkano yung nakuha sa kanila, ganun, paano po nangyari, bakit sila scam. So andun po sa GC lahat. Doon po sa mga na-scam, sir, ano-ano po yung mga case nila sa inyo? Kasi so yan po ay buntis. Since nakasama niyo po siya, sir, sa tingin niyo po ba buntis talaga siya? So far, sabi niya kasi 6 months and then twins. So kung titingnan mo physically, parang napaka-imposible. Tapos wala siya mapakita. Kaya nung mga ilang days na hindi na kami nagkukontak. Ang party list ng masasandalan, AXIS, number 68 sa balota. when real fruit flavors are packed in juice. Noong time po ba, sir, na wedding po noong November, may nakikita na po ba kayo na spark or kumbaga makikita niyo po ba sa kanilang dalawa yung pagmamahalan po? So far, kahit nung meeting namin, nung unang meeting namin, okay naman sila, parang close sila. Nag-exchange sila ng conversation, parang tapos, sabi pa nga nung bride na invite natin si ganito, tapos nga invite natin. So parang tingin ko medyo matagal sila na nakausapin si bride, tapos after nung nag-usap sila, na napagtanto niya na hindi talaga totoo yung mga promise sa kanya. Opo. May mga promise po, katulad ng ano kaya yun, sir? Sabi nung groom, napramisan daw siya, since buntis na siya, so papanagutan niya. Since buntis na, nag-promise din daw sa kanya si bride na bibigyan siya ng maraming negosyo. May nagte-text daw si groom gamit ang number niya, umuutang ng pera. Nung sinabi ng mga kaibigan nila na yun ang nangyayari, sabi nung groom, wala, hindi ko alam yan. Wala daw siyang kaalam-alam na yung bride palang nagte-text sa kanila kasi ang may hawak ng SIM niya, si bride daw. Pero sir, nung makausap mo itong family nga, right, ano po klaseng pamilya po sir? Ano po, simple lang yung Mamaya po kayo. ngayong 5 p.m. So kung masettle namin po ngayong 5 p.m., pasensya na po talaga sa iba na nag-expect na mag-file ako ng kaso. Pero since mababayaran na po yung team ko, yun talaga yung pinaka-concern ko lang. So after ng payment, end of the issue na po ako. So depende na lang po sa yung mga hindi pa nabayaran, yung mga na-scammer, naloko since 2021, yun na lang siguro. Dapat siguro sila mismo ang gumawa ng way para mapapatuloy yung kaso. Kasi sa part namin sa wedding organizers, suppliers, pag nabayaran kami, okay na kami, wala na siya natraso sa amin. Unless kung may settlement talaga. Pero kung wala, ang mangyayari niyan, Magugulap.